Nakapagsumiti na ng requirements ang Grab-PH sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa renewal ng kanilang accreditation. July 3 pa nang mag-expire ang validity ng operasyon ng Grab, subalit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naaaprubahan ng LTFRB ang bago nilang certification. Sa kabila nito, tiniyak naman ng ahensya sa mga transport network company na hindi naman nila sususpindihin ang operasyon ng mga ito. Patuloy nilang papayagang bumiyahe sa kalsada ang mga transport network company. Ang nabanggit naman ni Chairman is tuloy pa rin po ang operations as of now. Sa ating mga both passengers and sa drivers, please believe that we will not go anywhere. We are here to stay because we know that the good this service has given to the riding population. Samantala, bagamat mapapaso na rin sa Agosto ang accreditation ng Uber, hindi pa sila nakapagsusumite ng mga dokumento sa LTFRB. Paliwanag ng LTFRB na uunawaan nila ang pangailangan ngayon sa mga transport network vehicle, lalo't malaki ang problema ng bansa sa public transportation. Subalit kinakailangan nila munang pag-aralan ng mabuti kung palalawigin ang operasyon ng mga ito dahil sa ilang ulat ng irregularidad at reklamo na kanilang natatanggap. We see the need ng demand ng public, no, that there is a really niche for them. Ang ating lang gusto gawin is we polish and ensure enforcement that they are compliant kasi kami rin mananagot sa mga riding public. Ilan sa mga sumbong na natatanggap ng ahensya ang umano'y hindi magandang pag-uugali ng mga driver, sexual abuses, mga hindi rehistradong sasakyan at iba pa. July 2016 nang pansamantalang ipatigil ng LTFRB ang aplikasyon ng mga Transport Network Vehicle Service bunsod ng dumaraming bilang ng mga ito. Base sa datos ng ahensya, nasa 3,000 na ngayon ang bilang ng mga nakarehistrong TNVS, habang higit sa 15,000 aplikasyon naman ang hindi nila inaprubahan. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City.